Unang-una, salamat pagi. Good morning yan sa bahasa Malayo. Oo. Well, kinakatuwa ng lahat na magkakaroon ng pagbisita ng ating Pangulo dito sa Kuala Lumpur. Medyo matagal na nung huling may bumisita na Pangulo ng Pilipinas. Kaya nga natutuwa ang Filipino community dito at saka yung Malaysian government. At kasama na din yung Malaysian private sector na bibisita dito ang ating Pangulong Benigno S. Aquino III. Alam nyo, ang Malaysia ay next door neighbor ng Pilipinas, partner natin sa ASEAN. Kaya nga mahalaga na palagi tayong nakikipag-engage sa Malaysian people, sa gobyerno ng Malaysia. Dahil hindi lang po may issues na dapat pag-usapan yung dalawang bansa. Napakarami din pong oportunidad sa constant close interaction ng ating dalawang mga peoples at malaki po ang naitulong ng Malaysia sa paghanap ng kapayapaan sa Mindanao. At sabi po nila handa silang tumulong lalong-lalo na yung business sector nila sa pagpalago, pagpauswag ng ekonomiya, ng negosyo sa Mindanao. Kaya yung pagpunta dito ni Presidente ay magbubukas ng napakaraming pintuan para sa ating bansa, lalong-lalo na para sa ikabubuti ng Mindanao. Ang Malaysia po ay naging partner ng ating bansa sa peace process. Sila po ay nagsilbing third-party facilitator magmula noong 2001. So, ang bansang Malaysia ay invested katulad natin sa peace process sa Mindanao at steadfast din sila sa role na ito sa pagtulong sa atin at sa kabutihang palad ng Malaysia, ng Pilipinas at lahat ng Pilipino, lalong-lalo na sa Mindanao. Nagkaroon tayo ng successful conclusion ng peace process. Well, yung ating mga Pilipino sa Sabah ay may considerable presence sa Sabah at kailangang tugunan ng embahada yung kanilang pangangailangan sa passport and other documentation. Nagpapadala po ang embahada ng consular teams almost once a month. Ang duration ay 2 weeks consisting of about 6 to 7 personnel. So kahit wala po tayong regular consular presence doon, may consular mission naman po tayo na pumupunta doon. At nag-iikot, naglilibot para pangalagaan yung ating mga kababayan doon. Alam naman po natin lahat na nagkakaroon ng paglilitis or criminal trial laban sa mga kababayan natin na sinasabing may kinalaman nung mga insidente sa Lahad Datu. Yung ating mga kababayan pong yaon ay palaging binibisita ng ating consular team. At tinitinan po yung kanilang kalagayan at in fact, kumuha po tayo, nag-engage po tayo ng serbisyo ng isang batikang criminal law, international law expert para siya ang manilbihan bilang defense counsel ng ating mga kababayan. Siya po ay assisted ng 6 pang ibang local lawyers. So, meron pong more than adequate legal representations yung ating mga kababayan doon. Dahil nga po kahit may sakdal laban sa kanila, they deserve their full day in court. Ika nga, they deserve due process and fairness.
Unang-una po, napakataas sa agenda ng kanilang pag-uusap ay yung pursuit of peace and development para sa ARMM Bangsamoro. Dahil nga po patapos na yung pag-uusap na pangkapayapaan, kaya dapat po isaayos din yung economic support program para sa area na iyon. Dahil nga sabi ni PM Najib, we need to transform the freedom fighters into productive farmers. This is like a paraphrasing of what should take place there. And we need to put up the necessary economic infrastructure so that the economic development that the people there have deserved for a long time should be given to them. Madami pong mga Malaysian companies na nag-express ng interest na mag-invest sa Mindanao. In fact, right after the signing of the framework agreement on the Bangsamoro, kami po ay may sinamahan ng mga 13 companies na pumunta sa Cotabato City. Sila po ay mga Malaysian companies at ito po yung pinakaunang international companies na pumunta doon at tumingin. Interesado po sila sa oil palm plantations, rubber, halal food, infrastructure development, tourism, light manufacturing, at dami pa pang ibang agribusiness at industrial interest na gusto nilang tingnan. Expected po na lagdaan yung cooperation agreements sa culture exchange at saka on education. Dahil nga po napakahalaga na ang ating bayan at saka yung bayan ito ay dapat mas lalong makilala yung isa't isa. Hindi lang po tayo ay very close neighbor. Tayo po ay bumubuo ng isang One ASEAN community sa susunod na taon, 2015. Ang magiging host po ng ASEAN Summit ay Malaysia. So, napakalapit na po. At itong mga agreements na ito at yung mga iba pa na dapat sumunod ay magpapalapit sa mga Malaysians at saka mga Pilipino. Yes, sir. Papunta naman po tayo sa Filipino community. So, sir, gaano karami, general po, gaano karami yung mga Pilipino natin dito sa Kuala Lumpur, sa Malaysia? Dito siguro sa Peninsular Malaysia ay may mga 90,000. Alam niyo po, yung mga Pilipino dito ay hindi lang nagkakaisa, hindi lang nagkakabuklod-buklod. At tumutulong din po sila sa ating bansang Pilipinas at lalong-lalo na dito sa embassy. Nung dumating po ako dito at nakita ko at saka yung ibang mga Pilipino na mukha yatang kailangang i-renovate yung embassy, meron pong isa sa kanila ang lumapit sa akin at sabi niya, Mr. Ambassador, how can I help you? Siya po ay isang architect, nagpa-practice dito sa Malaysia, doing high-end residential construction. At sabi niya, kung tatanggapin nyo, magpapatulong daw siya sa kanyang mga long-time suppliers, subcontractor, and work crew. At i-renovate niya yung embassy. So, in December 2011, pumunta po sila dito at nagsimula ng trabaho. And inayos po nila practically yung buong embassy, pati itong kwarto na ito, yung community hall sa baba, yung mga work areas. So matotal, naggastos po sila ng 11 million
pesos. Yung 11 million poong pesos na ito hindi nanggaling sa kaban ng embassy or kaya kaban ng bayan natin. Ito po ay ni-raise nila on their own at with no expectation whatsoever in terms of return. Gusto lang po nilang magkawang gawa, gusto lang po nilang tumulong. At ngayon, very comfortable na ang embassy, ang ating community hall ay nakakapag-accommodate ng madaming tao during community functions. Hindi na kami kailangan pumunta ng hotel pa at magbayad at magkaroon ng event doon. Yung ating consular public area ay air-conditioned na. Dati nung dumating ako dito, walang aircon. Ngayon, may aircon, naka-enclosed, may TV, may wifi pa. So, madami pa pong inayos dito sa embassy, pati guardhouse, maayos. In fact, kung pumayag lang nga sana yung advance team, ay minumungkahin namin na dito gawin yung community event on an early evening. After all, nagkaroon na kami dito ng napakaraming events including our band dinner, June Independence Day reception. Dito namin ginagawa. So, maganda ang embassy ngayon dahil nga sa pakikipagtulungan ng ating community members. At yung embassy po, yung ating community dito ay buo. Mayroon po tayong mga 32 Filipino-Malaysian community organizations. At ang kagandahan nito, meron po silang umbrella organization. Ang tawag Filipino FFAM, Federation of Filipino Associations in Malaysia. So, meron pong isang happy dyan na nangangasiwa for 1 year. At yung FFAM po na ito, yung federation, ay ang nanguna sa pag-prepare para sa June 12 Independence Day celebration at saka sa Christmas open house ng embassy. Madami pong mga Pilipino rito na hindi nakakauwi sa Pilipinas tuwing Pasko. So, dito na lang kami nagkita-kita sa embassy at one big open house. Meron kaming parol, meron kaming bibingka, puto bongbong at pati Santa Claus. Yung aming Independence Day dito, commemoration, hindi lang po may program. Meron din pong Philippine Independence Day Parade na dumadaan po sa Bukit Bintang. Ang equivalent po ng Bukit Bintang sa Pilipinas ay Ayala Avenue. So, yung Filipino community dito ay nagpaparada tuwing Hunyo sa commercial center ng Malaysia. And they were there being Filipino with pride. At alam po naman natin na konti lang ang mga Filipino communities overseas na nakakapag-gawa ng ganito, na may Independence Day Parade sa New York, sa San Francisco, at maybe 1 or 2 more. But dito, 2 years na po kami nagkakaroon ng Philippine Independence Day Parade. At hindi lang po nga Pilipinong Kristiyano ang nagsasaya rito. Pati po yung mga Pilipinong Muslim ay nagkaisa din. Dahil nung nakaraang taon, na grupo po ng embassy yung mga Filipino Muslims dito. Madami sa kanila nag-aaral sa local universities, madaming nakapangasawa na sa mga taga rito at yung iba ay nagnenegosyo. Meron na po tayo dito among our Filipino Muslims ang tinatawag na Union of Filipino Muslims in Malaysia, UMFM. At ito po ay pinapangunuhan ni Jamel Kamayudin. Si Jamel po ay isa sa mga speakers natin sa pag-welcome kay Presidente.
malapit po ang Filipino Muslim community rito sa embassy. At kung kayo po ay bibisita sa ating community hall, makikita nyo po doon na merong ang embassy na tinatawag na Filipino Muslim Heritage Corner. Meron po tayong artworks na gawa ng ating mga kababayang Maranao galing Lanao. Meron po tayong kiblat at saka prayer mat kung saan sila maaring magsamba. At meron ding Muslim decorative items doon, yung tinatawag na mamadyang. Galing po yan ng Cotabato. Inuwi ko mismo dito sa embahada nung ako'y bumisita sa Cotabato at nakipagpulong kay ARMM Governor Mujib Hataman. Yung binabanggit po na numero na 100,000, 200,000, hindi po totoo yun. Siguro po, maigi naman na pinaghahandaan nila ng mga contingencies just in case may ganoong pangyayari sa hinaharap. For contingency planning, ika nga yung binabanggit. Pero yung may diniport daw na kamakailan lamang na 100,000, hindi po totoo. In fact, yung ating DSWD attaché dito, si Bernard Bunidna, nakipagpanayam sa kanyang counterpart sa Tawi-Tawi. Wala pong ganong numerong binabanggit. Kung mayroon naman pong dinideport, ito po ay kasama sa tinatawag na regular deportation, na ang numero po ay malamang 500. Okay? Pero po ito ay nangyayari na, hindi lang naman kamakailan, kundi noong nakaraang buwan or in December. Alam niyo po, sa dami ng mga Pilipino sa Sabah, wala pong papel, lalong-lalo na yung mga bagong dating doon. At saka, ang problemang ito po ay hindi lang hinaharap ng mga Pilipino. Napakarami din pong mga Indonesians doon. Ang dami rin sa kanilang walang papel. So, hindi naman po sa tayo ay tinatarget. In fact, may balita din na dito sa Peninsular Malaysia, may crackdown against undocumented migrants. Totoo po yun. Nagkaroon ng crackdown. Pero po yung target ng crackdown ay hindi naman ulit Pilipino. Ang karamihan ay mga Indonesians po. Minsan yung balita ay may magandang role naman. Dahil pag may ganong balita, ay mas lalong naghahanda yung ating mga kababayan. Sabi nga po natin sa kanila, kung sila po ay lalabas sa panahon ng crackdown, dapat dala-dala po nila yung kanilang passport at saka work permit. Huwag gala-gala kung saan-saan, lalo na kung saang yung mga lugar na pinagtatambayan ng mga walang dokumento dahil baka sila po ay makasama sa mga round-up. Ganun pa man, yung round-up po ng mga kababayan natin nung crackdown ay konti lamang. Iyan po ay nagpapatunay na dito sa Peninsular Malaysia, ang numero ng mga Pilipinong walang papel ay konti lamang compared sa mga ibang dayuhan na nandito din.